Nagsisimula ang pelikula sa isang lake house kung saan nakaupo sa tabi ng tubig ang isang batang babae na nagngangalang Teresa nang siya ay nabigla sa drone ng kanyang kaibigan na si Caleb. Dumating doon si Caleb na pinagtatawanan siya at nagalit ito sa kanya. Tinanong niya siya kung hindi ba siya dapat pumunta at tingnan kung ang kanyang kasintahang si Jessica ay mas mahusay. Na sinasabi niyang pinainom siya ng gamot para maging maayos siya. Pagkatapos ay pinuntahan ni Teresa si Jessica at nakitang natutulog siya, kaya umupo siya sa tabi niya at sinimulang basahin ang Wuthering Heights. Bigla niyang narinig si Jessica na nagbibigkas ng kung ano at laking gulat niya nang makita siyang nakaupo sa kama. Siya ay natakot nang mapansin na siya ay bumibigkas ng isang sipi mula sa pahina na kanyang binabasa at pagkatapos ang kanyang boses ay naging lalaki at nakakatakot. Hiniling ni Teresa sa kanya na tumahimik at nang magsimula siyang lumipat patungo sa kanya, natahimik si Jessica at nahulog mula sa kama. Pinuntahan siya ni Teresa at nakita siyang walang malay, ngunit bigla siyang bumangon at nagsimulang magkaroon ng mga seizure. Tinitingnan siya ni Teresa at sinubukang tumulong, ngunit hinawakan ni Jessica ang kanyang nakapusod at kinurot siya. Nadapa si Teresa kay Caleb na nabigla nang makita siya at sa kanya lang nakita ang inaalihan na si Jessica. Hinawakan niya ang drone at ngumiti sa kanya bago pinutol ang sariling mukha nito at bumagsak sa tubig. Tumalon si Caleb sa tubig upang iligtas siya, ngunit hinailan niya siya sa tubig upang patayin siya at itinapon ang naputol niyang ulo kay Teresa bago tumaas ng may panganib sa ibabaw ng tubig. Isang araw kanina, isang babaeng nagngangalang Beth ang nasa isang music venue kasama ang banda na kanyang pinagtatrabahuhan na nagpapa-pregnancy test sa banyo. Bakas sa mukha niya ang pag-aalala nang makita ang resulta. Sa ibang lugar, ang kapatid ni Beth na si Ellie ay isang tattoo artist na nakatira kasama ang kanyang tatlong anak, ang naghahangad na DJ na si Danny, aktivistang si Bridget, at ang maliit na si Cassie, na nabighani sa mabangis. Si Bridget ay may kumatok sa pinto mula sa isang kapitbahay na si Jake at ang kanyang nakababatang kapatid na si Scott dahil may crush si Jake kay Bridget, ngunit tinanggihan niya ang kanyang imbitasyon na panoorin ang mga pelikulang Nightmare on Elm Street. Dumating si Beth sa apartment upang kausapin si Ellie, ngunit ang magkapatid ay hiwalay at nagkaroon ng masalimuot na relasyon sa kanilang ina. Dinadalhan sila ni Beth ng mga regalo at kapag naglabas siya ng regalo para sa kanilang ama, tumahimik silang lahat. Pinalabas ni Ellie ang mga bata para kumuha ng pizza at sinabi kay Beth na iniwan sila ng kanyang asawa 2 buwan na ang nakakaraan. Tinanong siya ni Beth bakit hindi niya sinabi sa kanya ng mas maaga. Kung saan sinabi niya na sinubukan niyang makipag-ugnayan sa kanya ng 2 beses. Ngayon napagtanto ni Beth ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad sa kanya, ngunit galit na galit si Ellie. Maya-maya habang nakikinig si Beth sa voicemail ni Ellie sa kanyang telepono, lumapit siya para kausapin siya. Sinabi niya kay Ellie na nasara na naman siya at kailangan niya ng tulong para ayusin muli ang mga bagay. Ngayon kapag bumalik ang mga bata mula sa pagkuha ng pizza, isang matinding lindol ang tumama sa gusali ng apartment dahil sa kung saan lahat sila ay natatakot. Matapos itong huminto, nakita ni Danny ang isang bukasan sa garahe ng paradahan. Pumasok siya sa butas at nakahanap ng isang nakatagong silid na puno ng mga vinyl disc at isang misteryosong aklat na Naturom Dem Onto, ang aklat ng mga patay. Ibinalik niya ang libro sa apartment at ipinakita si Bridget sa pag-aakalang maaaring ibenta ito ni nanay at makakuha ng karagdagang pera. Pero sabi niya hindi ibibigay ni nanay ang isang bagay na ninakaw niya. Sinubukan niyang buksan ang libro at hiniwa ang kanyang kamay at tumulo ang kanyang dugo sa libro. Napansin ni Bridget ang pagbubukas ng libro at nabigla sila nang makita ito, at nang buksan ni Danny ang libro, nakita nila ang nakakatakot na mga guhit dito, dahil dito natakot si Bridget at isinara ang libro. Sabi niya ay ayaw niya at kailangan niyang ibalik ito ngayon. Gayunpaman, pagkatapos niyang umalis sa silid, nakikinig si Danny sa isa sa mga vinyl, at ang boses ng isang pari ay nagsasalita tungkol sa likas na katangian ng Necronomicon, na binibigkas ang isang hindi banal na incantation. Siya ay natakot at sinubukan itong pigilan, ngunit hindi, at ang mga pahina ng libro ay nagsimulang automatikong lumiko. Samantala, si Ellie ay kumukuha ng gamit habang pabalik sa elevator, at nakita namin ang isang hindi nakikitang puwersa na gumagalaw patungo sa kanilang gusali, at habang siya ay naglalakad palabas ng elevator, siya ay biglang inatake ng isang hindi nakikitang nilalang, at ang elevator ay nagsimulang bumaba ng napakabilis. Dahil sa kung saan siya ay nahimatay. Ngayon kapag nagkamalay siya pagkaraan ng ilang oras, sumasakit ang kanyang ulo. Sumisigaw siya para humingi ng tulong at sinubukang makaalis, ngunit sa kanya lang napagtanto na may kasama siyang hindi nakikitang nilalang na nagsimulang pahirapan siya, at pagkatapos ay masakit na iginapos siya nito gamit ang mga cable sa elevator. Namatay ang kuryente sa kanilang buong gusali, at sinabi ni Bridget kay Beth na tila ang kanilang gusali lang ang labas.
Sinuri ni Danny ang fuse at sinindihan ni Bridget ang mga kandila nang bumalik si Ellie sa apartment na ngayon ay sinapian ng mga demonyo na kilala bilang Deadites. Pumunta siya sa kusina at binuksan ang gas at nagsimulang magtapon ng mga itlog sa isang kawali na ang ilan ay puno ng dugo. Nagulat silang lahat nang makita ito at tinanong siya ni Beth kung ano ang kanyang ginagawa at nagsimulang magsalita si Ellie sa mahinahon na boses tungkol sa pagputol ng kanyang mga anak at pag-akyat sa kanila bago siya magsimulang gumapang pagkatapos nila. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanila at sinabing hindi siya yon, pagkatapos ay bumagsak siya at creepily nagsimulang gumapang patungo sa kanila. Pagkatapos ay sumuka siya sa buong sahig, nakikita na ang mga bata ay natakot at ang tunay na Ellie ay nakapagsalita at nagmakaawa kay Beth na huwag hayaang kunin ng mga demonyo ang kanyang mga anak pagkatapos ay bumagsak siya, tila patay na. Sinubukan ni Danny at Beth na dalhin siya sa ospital ngunit nalaman nilang sira ang elevator. Humingi ng tulong si Beth sa mga kapitbahay ni Ellie, sina Gabriel at Mr. Fonda, na pinahiga si Ellie. Pagkatapos ay sinubukan ni Gabriel at Mr. Fonda na humanap ng paraan palabas sa isang fire escape para humingi ng tulong. Samantala, si Beth ay nagsalita ng ilang mga salita ng panghihinayang sa kanyang relasyon sa kanyang kapatid, at pagkatapos ay biglang sinabi ni Ellie sa telepono ni Beth na siya ay nasusunog, at ang kanyang telepono ay nasira. Ngayon kapag lumingon siya, nakita niya ang isang langaw sa kanyang mata, at kumurap siya at bumangon muli ng buhay. Ang mga bata ay pumunta doon at nalaman na ang kanilang ina ay buhay, at sinabi ni Beth sa kanila na siya ay nasusunog. Sinubukan ni Beth at Danny na ilagay siya sa isang bathtub na puno ng malamig na tubig na nagpaikot sa kanyang mga mata at siya ay bumulwak pabalik sa dingding. Lahat sila ay natatakot na makita ito at inalis ni Bridget si Cassie mula roon. Gumapang si Ellie sa dingding at nagpakawala ng nakakabinging tili na narinig din ni Gabriel at Fonder sa labas at nabasag din ang mga salamin ng banyo dahil dito. Pagkatapos ay natahimik siya at bumalik sa bathtub. Ngunit sa susunod na sandali ay lumabas siya sa bathtub at nang sabihin ni Danny si nanay, sinabi niya sa kanya na si mommy ay kasama ang mga uod ngayon. Gumapang si Ellie palabas ng bathtub sa takot na lumabas sina Beth at Danny. Lumabas din si Ellie sa banyo na may dalang piraso ng salamin at sinubukang salakayin si Beth at nang subukan niyang iligtas ang sarili, nasaksak ang salamin sa kanyang kamay. Pagkatapos ay hinayla ito ni Ellie at sinabihan siya ni Bridget na pigilan ito. Pagkatapos ay tumalikod si Ellie at tumalon sa kanya upang atakihin siya, kumuha ng tatupen sa kanyang mukha, at hiniwa ang kanyang pisngi, at habang sinusubukan niyang dilaan ang kanyang sugat, pinatumba siya ni Danny gamit ang isang upuan, na naging dahilan upang mahulog siya sa isang madilim na silid. Noon lang dumating si Gabriel doon, at habang si Ellie ay tumalon sa kanya para salakayin siya, lumabas sila ng apartment. She then bites Gabriel's eye out and he throws her down, after that she coughed her eye out na pumapasok sa bibig ni Jake. Nang makita ang pagkakataon, ikinulong siya ni Beth at sinimula ni Ellie na iuntog ang kanyang ulo sa pinto. Pagkatapos ng ilang oras ay huminahon ng lahat at nakita ni Beth mula sa butas ng pagsilip na hinahabol ni Ellie si Jake at brutal na pinatay. Biglang bumangon si Gabriel at humingi ng tulong, ngunit lumapit si Ellie at pinatay din siya sa pamamagitan ng paglasla sa kanyang lalamunan. Noon lamang binaril ni Mr. Fonda si Ellie gamit ang kanyang rifle, ngunit inatake siya nito at dinisarmahan at inilabas ang tiyan. Lumapit siya doon at sumilip sa butas ng pagsilip. Tinanong ngayon ni Bridget si Danny hindi ba niya naiisip na kamukha ni nanay ang mga larawan sa librong iyon? Sinabi ni Danny na hindi niya ito kasalanan at pareho silang nagsimulang mag-away. Pinigilan sila ni Beth at pinakalma sila at sinabi ni Danny na may gusto siyang ipakita sa kanya. Ipinakita niya sa kanya ang libro at tinanong siya nito kung ano ito. Samantala, tinanong ni Cassie si Bridget kung masakit ba ito, pero umalis siya doon na nagsasabing okay lang siya. Pagkaalis niya, narinig ni Cassie ang kanyang ina na kumakanta ng kanta at sinundan niya ang boses. Dito ipinakita ni Danny si Beth ang vinyl at sinabi sa kanya na naglalaman ito ng isang kitakot-takot na sipi mula sa aklat na binasa ng isang pari sa isang madilim na panalangin. Sinuri ni Bridget na nagsimulang umitim ang kanyang sugat at pagkatapos lamang ay natakot siya ng makarinig ng ingay. Dito nagsimulang mag-isa ang mga pahina ng libro at si Bridget ay nagsimulang mag-alis ng tinta mula sa bawat butas sa kanyang mukha. Siya ay nagbanlo kagad, ngunit pagkatapos lamang siya ay sumuka ng isang malaking halaga ng mga insekto. Sa kabilang banda, sinubukan ni Ellie na kumbinsihin si Cassie na buksan ang pinto, at sa sandaling mabuksan niya ang lock, agad siyang hinawakan ni Ellie sa lalamunan. Gayunpaman, si Beth at Danny ay nagmamadali doon upang iligtas siya, at pinamamahalaang muli ni Beth na i-lock ang pinto. Pagkatapos ay nakarinig sila ng ilang ingay mula sa kusina, at nang pumunta si Beth roon upang tingnan, nakita niyang nakayuko si Bridget sa counter ng kusina.
Kapag lumakad siya patungo sa kanya, ang kanyang paa ay tumama sa isang kaldero, at siya ay natakot nang makita si Bridget na ngumunguya ng isang baso ng alak. Siya pagkatapos ay tumatawa na tumingin sa kanya at dumura sa kanyang mukha dahil sa kung saan siya ay natitisod. Pagkatapos ay nagsimulang gumapang si Bridget patungo sa kanya, ngunit sinipa niya ang kanyang likod. Gayunpaman, pinutol ni Bridget ang kanyang binti gamit ang cheese grater. Pinatumba siya ni Beth gamit ang isang kaldero at pumunta rin doon si Danny. Pagkatapos ay sinundan ni Bridget ang kanyang mga kapatid hanggang sa sinugod niya si Cassie, na hawak ang nakatutok na dulo ng isa sa kanyang pansamantalang mga manika, at itinusok niya si Bridget sa bibig, na tila pinapatay siya. Pagkatapos ay itinali siya ni Danny at inihiga sa kama upang maging ligtas. Pagkatapos ay inayos ni Beth ang mga kagamitan ni Danny upang makinig sa vinyl at narinig ang pari na nag-uusap tungkol sa kung paano niya kailangang patayin ang kanyang mga kasamahan na sinapian, na tila walang mahanap na paraan upang patayin ang mga ito hanggang sa kailanganin niya silang ganap na putulin. Habang nangyayari ito, sinubukan ni Ellie na humanap ng daan pabalik sa apartment sa pamamagitan ng pag-akyat sa mga lagusan at payak na pagpatay sa isang pas ang gumagapang doon, habang si Bridget ay bumangon at lumabas ng silid. Nakita siya ni Danny habang sinusubukan niyang salakayin si Cassie, kaya itinulak niya si Cassie para iligtas siya, at sinaksak si Bridget. Pagkatapos ay inatake siya ni Bridget at inilabas ang kutsilyo at sinaksak ito sa kanyang kamay, at pagkatapos ay nagsuka ng dugo sa kanyang mukha. Pagkatapos ay kinuha niya ang kutsilyo at sinabi niya sa kanya na ibalik ang libro, gayunpaman, nagawa niyang sunugin si Bridget gamit ang pain relief spray. Dito habang nakikinig si Beth sa vinyl, pumasok si Ellie sa silid na gumagapang palabas ng vent, at nakita ni Beth ang kanyang refleksyon sa salamin na nakatayo sa likuran niya. Siya ay natakot na pinatay ang vinyl player, kaya ginamit ni Ellie ang kanyang daliri upang i-play ito, at ang boses ay nagsimulang lumabas sa kanyang bibig. Sinaksak siya ni Beth ng screwdriver sa kanyang leeg ngunit hindi iyon nakakaapekto sa kanya, at pagkatapos lamang ay nahulog si Beth sa labas ng silid. Nakita niyang nasugatan si Danny doon at si Cassie ay nagtatago sa ilalim ng mesa, at nagsorry si Danny kay Cassie bago mamatay. Dumating doon si Ellie at inatake si Beth, ngunit naramdaman niyang buntis si Beth at halos matuwa siya sa pagpatay sa kanilang dalawa. Gayunpaman, pinadulas ni Cassie ang isang pares ng gunting patungo kay Beth at sinaksak niya ito sa ilong ni Ellie. Pagkatapos ay inalis ni Beth si Cassie mula roon at nagpa siya na subukang mailabas si Cassie at ang kanyang sarili doon ng ligtas. Kinuha niya ang shotgun sa kamay ni Fonda, at nakita namin na si Ellie ay buhay at kumukuha ng gunting sa kanyang ilong. Hihipa na sana ni Beth ang fire escape door nang subukang salakayin sila ni Ellie at binaril ni Beth ang kanyang binti. Bumangon si Ellie at sinabi kay Cassie na sinusubukan ni Beth na ilayo ang kanyang ina sa kanya, na sinabi ni Cassie na alam niyang hindi na siya ang kanyang ina, at pagkatapos ay pinutol din ni Beth ang kanyang braso. Gayunpaman, ang mga kapitbahay na pinatay ni Ellie ay naging Deadites na rin, at habang pinapatay niya si Fonda, nakita nila ang Deadite na sina Bridget at Danny, at si Ellie ay tumatawa sa kanila. Sinubukan ni Beth at Cassie na bumaba, ngunit nagsimulang mapuno ang dugo saan man sa elevator. Samantala, nagsimulang magukay sina Bridget at Danny sa katawan ni Ellie upang bumuo ng ilang uri ng Spider Deadite. Nakarating sina Beth at Cassie sa parking garage at halos makatakas, ngunit ang kotse ni Beth ay naipit sa isang lubak. Lumingon si Cassie at sinabi sa kanya na darating ito, at nakita niya ang spider na Deadite na papunta sa kanila. Gayunpaman, nang makarating ito sa kanilang sasakyan, nagawa nilang lumabas at magtago. Pagkatapos ay tumakbo sila para sa kanilang mga buhay at halos maubusan hanggang sa makuha ng mga Deadite si Cassie at kaladka rin siya palayo. Halos pugutan nila siya ng chainsaw hanggang sa makarating doon si Beth at barilin sila ng baril. Inihagis nila sa kanya ang chainsaw na iyon, dahilan para mahulog si Beth, at hahawakan na sana niya ang chainsaw, ngunit hinawakan nila ang kanyang binti at kinaladkad siya. Ang Deadite ay nag-activate ng isang wood chipper at sinubukang hilahin si Beth, ngunit pinamamahalaan ni Cassie na patayin ito. Hinawakan ni Beth ang chainsaw, at habang papunta sa kanya ang mga Deadite, pinaandar ni Cassie ang wood chipper at hiniwa ito ni Beth kina Ellie, Bridget, at Danny, na pilit silang pinapasok sa wood chipper. Si Beth ay tumingin sa pagsisisi habang kailangan niyang patayin ang kanyang kapatid na babae, pamangkin, ngunit itinapon niya ang ulo ni Deadite Ellie sa wood chipper. Umiiyak si Cassie tungkol sa pagkawala ng kanyang pamilya, ngunit inaliw siya ni Beth at inilabas siya ng gusali. Kinabukasan, ipinahayag na si Jessica ay nakatira sa sahig sa ibaba ni Ellie at ng mga bata. Naghahanda na siyang samahan sina Caleb at Teresa hanggang sa makita niya ang madugong eksena noong nakaraang gabi. Pagkatapos ay hinabol siya ng hindi nakikitang nilalang at napasigaw si Jessica. Maraming salamat po sa panonood.